Ako po si Eric, 29 years old. Isang single at patuloy na nag-e-enjoy sa buhay. Lalong-lalo na sa pagiging isang binata. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. At masasabi kong ako ang nagmana sa ugali ng aking ama. Ang trabaho ni Papa ay isang driver. Bihira lang siyang umuwi. Ayon sa kanya, nag-iipon siya ng pera. Nasa syudad si Papa at kami naman nasa probinsya. Bilang isang panganay, ako ang tumatayong padre de pamilya. Lalo na at ganun naman ang ugali ng aming ina. Nakakahiyang sabihin na ganito ang mama ko. Nagkaroon kami ng isang irresponsable. Sarili lang niya ang kanyang iniisip. Hindi na niya maalalang may mga anak siya. Gusto kong takasan ang ganitong uri ng buhay. Kaya nung ako'y 19 anyos na, naglakas loob akong pumunta sa syudad. Sinadya kong huwag sabihin sa mga magulang ko ang plano kong ito dahil ayaw kong guguluhin lang nila ako. Nag-apply ako bilang gasoline boy. Nung una, hindi pumayag ang may-ari. Pero nung nalaman nilang mahusay akong magmaneho, pumayag na rin sila. Hindi na pagiging gasoline boy ang trabaho ko. Driver na. Stay in sa bahay ng mga amo kong sina Sir Nick at Ma'am Laura. Nabanggit ko na sa kanila ang buhay ko. Kaya pumayag silang gamitin ko ang bakanteng kwarto. Eric, may lakad tayo mamaya. Ihanda mo ang kotse ha. At dapat maging alerto ka. Marami akong kalaban sa politika. At ganun din sa mga kasosyo ng misis ko. Talasan mo ang mga mata mo. Kung may napansin kang nakakaduda ang kinikilos, sabihin mo agad sa akin ha. Alam mo, ilang beses na nilang pinagtangkaan ang buhay ko. Pero heto, nakakalusot. At syempre, buhay na buhay, ang sabi ni Sir. Hay nako, yan na nga bang sinasabi ko eh. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo, kumuha ka na ng bodyguards. Alam mong napakadelikado ang buhay mo. Huwag mo sanang kakalimutan, honey. Iisa lang ang buhay. Paano na kung may masamang mangyari sa'yo? Paano na? Ang malungkot na wika ni Ma'am Laura. Honey, pasensya ka na. Alam kong iniisip mo ang kapakanan ko, pero hindi naman kasi ako sanay na may mga bodyguards eh. Simpleng buhay lang yung gusto ko. Yun bang kahit ganito ako, gusto kong manatiling simpleng tao. Yung walang taong nakapaligid sa akin, lalo na kung armado pa ang mga ito, ang tura ni Sir. Sus! Gusto mo ng simpleng buhay, pero pumasok ka sa mundo ng politika. Alam mo naman, mahirap ang buhay sa politika at napakadelikado pa. Hindi ka man lang ba natakot? Ang dami ng mga taong nababalitaang namamatay. Dahil yung mga kalaban nila sa politika, hindi sila lumalaban ng patas. Kaya maraming buhay ang nawawala. Dahil ang gusto nila, sila na ang mamumuno. Sa una, kakausapin muna ang taong gustong tumakbo. O yung mga makakalaban nila sa politika. Pag hindi nila nakuha sa mabuting usapan, hayan, mababalitaan na lang na patay na, nilalangaw na ang katawan nito. Ganyan karumi ang politika.
Hindi ka pa ba natakot sa mga nangyayari? Ha, Nick? Ang nag-aalalang wika ni Ma'am Laura. Laura, kailan mo ba maintindihan ang sitwasyon? Alam mong gustong-gusto kong magsilbi sa mga taong bayan. At alam na alam mo rin na nasa dugo na namin ang politika. Masaya ako sa ginagawa kong ito. Isa lang ang hiling ko sa iyo. Pabayaan mo na ako at suportahan mo na lang yung mga ginagawa ko. Tutal, hindi naman tayo nagkaroon ng anak. Nakakaboring kaya at nakakabagot kung alam mo lang. Mas mabuti na yung ganito. Araw-araw akong may kausap. Nag-e-enjoy ako, Laura. Ang pagpapaliwanag ni Sir Nick. Oo, alam kong nasa dugo ninyo ang politika. Hindi ko yun makakalimutan, Nick. Dahil, paano ko ba makakalimutan? Yan ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Sabay na namatay ang mga ito dahil sa ambush. Ayoko pang mamatay, Nick. Kaya napapansin mo rin siguro na hindi ako sumasama sa iyo. Ayaw kong madamay. Ayoko. Ang sambit ni Ma'am. Nerbiyosa ka talaga, Laura. Alam mo, kung talagang oras mo na. At kung talagang yan ang pamamaraan para ibalik mo na ang hiram na buhay, mangyayari yan. Kahit anong iwas at todo pa ang pag-iingat mo, kung mamamatay, edi mamamatay na. Ganun lang ang buhay, Laura. Ang wika ni Sir. Ewan ko sa'yo, Nick. Basta ako, hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa mo at sa mga sinasabi mo. Ang pagkamatay, pwede namang maiwasan basta mag-ingat ka lang. At huwag mong gagawin yung mga bagay na alam mong hindi maganda sa'yo. Ang sabi ni Ma'am. Ramdam ni Sir Nick na hindi na talaga magpapatalo ang asawa niya. Kaya nagpasya siyang umalis na lang. Hinalikan ni Sir Nick ang asawa niya bago kami pumunta sa garahe. Sir, akala ko ba mamayang gabi pa tayo aalis? Ang tanong ko. Eric, narinig mo naman yung boses ng misis ko kanina. Ayaw nang magpaawat. Kung hindi pa ako iiwas, naku, aabot pa yun hanggang gabi. Pumunta muna tayo sa mall. Mag-Starbucks muna tayo bago tayo pumunta sa venue. Gusto kong mag-relax muna. Ang sagot ni Sir. Alam mo, Sir, naintindihan ko ang asawa mo. Kahit sino, mag-aalala. Lalo na kung hindi patas lumaban ang mga kalaban nyo sa politika. Bakit kaya ganun, no, Sir? Dapat hayaan nilang mga tao ang pumili. Hindi naman kasalanan ng kalaban nila pag mas malakas yung kapit nila. Pera, yan na lang ang habol nila. Kaya ganon ang madalas nilang ginagawa. Ang wika ko. Hinihintay kong sumagot si Sir Nick. Pero nagtataka ako dahil hindi na siya umiimik. Napansin kong nakatingin sa side mirror. Eric, bilisan mo ang pagpapatakbo mo. May sumusunod sa atin. Iligaw mo sila. Lumiko ka sa kanan. May kanto dyan. Ang natatarantang sabi ni Sir. Kinabahan ako sa sinabi niya. Tiningnan ko ang side mirror. At nakita kong tama ang sinabi ni Sir. Close van na kulay itim ang nakasunod sa amin. At tila ba naghihintay ng tamang timing. Sinunod ko ang sinabi ni Sir. Niligaw ko ang mga sumusunod sa amin. Nakahinga kami ng maluwag nung napansin naming wala na ang van. Ang buong akala ko, wala na talaga. Pero, laking gulat ko nung may biglang bumaril sa service namin ni Sir. Niratrat nila ang service namin. May ligaw na bala na tumama sa akin, pero
the please lang ito. Dahil talagang si Sir Nick ang gusto nilang patayin. Sa pinangyarihan ng ambush, marami yung mga sumaklolo. Nagsidatingan ang mga pulis, ambulance, at yung mga taong gustong makiusyoso sa nangyari. Agad kong tinawagan si Ma'am Laura. Ma'am, sorry. Hindi ko po naprotektahan si Sir Nick. Ang malungkot na sabi ko. Eric, wala kang kasalanan. Sige, hintayin mo ko dyan at pupuntahan kita. Ang sagot ni Ma'am. Hinintay ko nga si Ma'am at sabay kaming nagtungo sa morgue. Dead on arrival si Sir Nick. Ba't di mo sinabi, may tama ka. Sumama ka sa akin at kailangang malinis ang sugat mo. Ang wika ni Ma'am. Ma'am, ako na pong bahala dito. Asikasuhin niyo na lang ang mga labi ni Sir. Kayang-kaya ko na to, ang sagot ko. Nagtungo ako sa hospital at pinalinis ko ang sugat ko. Pagkatapos nilang malinis, agad na akong umuwi sa bahay ng mga amo ko. Pinaglamayan namin ang mga labi ni Sir Nick ng ilang araw lang. Maraming nagtataka kung bakit pinalibing agad ang boss kong lalaki. At marami din yung mga bulong-bulungan. Nagtataka yung mga kaibigan at kamag-anak nilang nakiramay. Dahil hindi man lang halatang nagdadalamhati si Ma'am Laura. Ayokong guluhin ang isip ng amo kong babae. Hinayaan ko munang mailibing si Sir bago ako nagsalita. Ma'am, ngayon po na nailibing na si Sir, gusto ko pong magtanong sa inyo. Nagtataka na rin kasi yung mga tao at yung mga iba, tinatanong nila ako kung bakit daw maaga niyong pinalibing si Sir at kung bakit hindi man lang nakikita sa kinikilos at mukha niyong isa na kayong biyuda. Ano po ba ang dahilan, Ma'am? Ang nagtatakang tanong ko. Eric, alam mo, noon pa lang, hindi na ako sang-ayon sa mga ginagawa ng asawa ko. Noon pa lang, sinabihan ko na siyang tumigil na sa politiko. Pero anong ginawa niya? Hayan, tinuloy-tuloy pa rin niya. At ito na ngayon ang nangyari sa kanya. Ayaw kong manatili siyang paglamayan ng ilang araw dahil alam kong maraming nagmamasid. Ayaw kong madamay sa kalokohan niya. Kaya ngayon na wala na siya, maghanda ka na. Balak ko kasing ibenta tong bahay. Gusto kong tumira sa malayong lugar. Hindi ako papayag na ako naman yung isunod ng mga killer. Kung nakinig lang si Nick sa akin noon pa, buhay pa siya hanggang ngayon. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Tanggapin ko na lang na hanggang dun na lang talaga ang buhay niya. Ang sagot ni Ma'am. Ma'am Laura, kung alis na pala kayo dito, so ang ibig sabihin nun, kakalimutan mo na ang nangyari sa asawa mo? Ganon-ganon na lang po ba yun? Paano po yung hustisya sa pagkamatay ni Sir Nick? Papabayaan mo na lang ba ang turan ko? Eric, wala na akong planong alamin kung sino man ang pumatay. Para saan pa? Kung mahuhuli man yung mga kriminal, may babalik pa ba nila ang buhay ng asawa ko? Hindi na ako mag-aaksaya ng oras para dyan. Noon pa man, ayaw kong madamay. Ngayon pa ba na wala na si Nick? Ayaw ko nang pag-usapan ang tungkol dito. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo. At luluwas tayo mamayang gabi. Magpalamig muna tayo sa ibang lugar. Maghanap tayo ng boarding house, yung sapat lang sa atin. Habang hindi pa ako nakahanap ng buyer, boarding house muna ang pansamantalang tirahan natin. Ang wika ni Ma'am. Sige po, Ma'am, kung ano pong alam niyong makakabuti, yan po ang gagawin ninyo. Pasensya na po, Ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na ako magtatanong tungkol sa nangyari. Ang nakayukong sagot ko.
Mabuti naman kung ganon. Eric, maraming salamat dahil naintindihan mo ako. Oh, paano yan? Maiwan na kita dito. Aayusin ko na yung mga dadalhin ko mamayang gabi. Siya nga pala Eric, ikaw din ha. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Ang turan niya. Sige po ma'am, ang wika ko. Hinintay kong makapasok muna si ma'am sa kanyang kwarto bago ako pumasok sa kwarto ko. Naupo ako sa kama, iniisip ko ang sitwasyon. Gusto ko nang umalis sa poder ni Ma'am Laura, pero iniisip ko din yung kabutihang ginagawa niya. Hindi naman siya kusang nagsabing hindi na niya ako kailangan. Siguro, kailangan pa niya ako. Inalis ko muna sa isip ko ang bagay na yun. Hayaan kong siya na lang ang magsabing hindi na niya ako kailangan. Inayos ko ang mga gamit ko at gaya ng sinabi niya, kinagabihan, nilisan na namin ang bahay nila. Habang nasa loob kami ng kotse, may sinabi si Ma'am Laura. Eric, pag-alis natin, gusto kong iwan mo dito at kalimutan yung nangyari sa asawa ko. Ayaw kong palagi mong ipapaalala sa akin. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Ayaw kong muling maulit ang nangyari. Alam mo, nung magkasama pa lang kami ng asawa ko, palagi akong natakot. Hindi man lang ako nagkaroon ng katahimikan. Dahil ang palagi kong iniisip, baka may biglang sumulpot at papatayin niya ako nang wala man lang kalaban-laban. Gusto kong magpaayos ng mukha at buhok. Gusto ko ring ibahin ang estilo ng pananamit ko. Gusto kong palitan yung Laura na dating kasama ng asawa ko. Gusto kong kalimutan lahat-lahat ang sabi ni Ma'am. Ma'am Laura, ganito po ba ang gusto mong mangyari? Gusto mong baguhin lahat para walang makakilala sa'yo? Ang gulat na sambit ko. O Eric, matinding trauma ang naranasan ko sa poder ni Nick. Wala siyang pakialam nun sa akin dahil ang palagi niyang sinasabi, kung oras mo na, oras mo na. Ngayon na wala na siya, gusto kong protektahan ang sarili ko. Sana maintindihan mo ang gusto kong mangyari, Eric. Ang wika ni Ma'am. Huwag kang mag-alala, Ma'am. Naintindihan kita. Ang sagot ko. Natahimik na si Ma'am noon, kaya hindi na ako nagsalita. Dumiretso kami sa terminal. Iniwan namin ang kotse sa kaibigan din niya. Sumakay kami ng taxi papunta sa airport. At sa Visayas ang target namin. At habang kami ay nasa loob ng airport, naging alerto at talagang matalas yung mga mata ko. Hindi ako nagpahalatang si Ma'am Laura ang kasama ko, na bagamat nakasalamin siya at naka-face mask. Wig din ang buhok niya, kaya mahirap siyang makilala. Kinabahan man ako noon, pero sa awa ng Diyos, naging okay na rin ang lahat. Nakarating kami sa Visayas na walang nakapansin sa amin. Paglabas namin sa airport, dumiretso kami sa mall. Bumili kami ng mga bagets na damit. Yun kasi ang gusto ni Ma'am Laura. Yung dating Laura kasi, formal na formal yung mga attire. Ngayon na gusto niyang ibahin, bagets ang napili niya. Pagkatapos naming mamili, pumunta kami sa parlor at doon na ginawa ang gusto niyang gupit. Hindi na ako pumasok sa loob ng parlor at minabuti kong sa labas na lang maghintay. At pagkalipas ng ilang oras, lumabas na si Ma'am Laura. Nagulat at talagang namangha ko. Halos hindi ko na siya makilala. Lumabas kasi ang ganda nito. 40 years old na siya noon. Parang dalaga
ang hubog ng katawan niya. Palibhasa kasi, walang anak. Kaya hindi nasira ang kanyang figure. Oy, Eric, natulala ka? Ang gulat na sambit ni ma'am. Sorry po ma'am, nakakamangha lang po kasi yung... Ay, sorry po. Ayaw ko na palang sabihin yung old. Ang sagot ko. Hay sus, Eric ha, nambola ka pa. Tara na nga, mag-abang na tayo ng masakyan. At maghanap na tayo ng boarding house. Ang masayang sabi ni ma'am. Nakakapanibago si ma'am. Dati-rati kasi. Hindi man lang marunong ngumiti. Napaka-formal talaga. Ayaw ko nang gumising kung panaginip man yon. Pero hindi Talagang totoong totoo. Si Ma'am Laura ay nagbago na. Nag-abang na nga kami noon ng masakyan at agad na kaming naghanap ng boarding house. May nahanap naman kami pero double deck yung bed. Wala na raw kasing space. Pagod na si Ma'am noon. Kaya hindi na kami naghanap ng iba. Naging maayos ang pag-uusap nila ng landlady. At napansin kong iba yung ngiti ng landlady sa akin. Medyo malayo kasi ako sa kanila. Ayaw kong makialam sa pag-uusap nilang dalawa. Kaya naman, hinayaan kong si Ma'am Laura na lang ang makiusap. Maya-maya pa ay suminyas na si Ma'am. Okay na raw. Pumunta ako sa kinaroroonan niya. Naglakad kami para sundan yung landlady. Ma'am, sir, maiwan ko muna kayo. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mahiyang magsabi. Ang sambit ng landlady. Sige po manang, maraming salamat, ang sagot ni ma'am. Sinundan ni ma'am ang tingin ng landlady. Lokong manang tuwa, alam mo ba kung anong sinabi niya? Swerte ko daw dahil pogi ang mister ko. Nakakaloka, di ba? Hindi na lang ako nagsalita para isipin niyang mag-asawa tayo. Ang wika ni ma'am. Po? Okay lang po ba yun sa inyo? Ang sagot ko. Hay nako Eric, okay lang yun. Ano ka ba? Tara na sa loob. Pagod na ako. Ang sagot niya. Pumasok na nga kami sa kwarto at nakita kong super ganda ang room na yun. Pero room lang yon ng magkapatid or mag-asawa. Double deck yung bed. Nailang akong kasama si ma'am sa isang kwarto. Pero wala na akong magagawa. Ayaw ko siyang iwan hanggat hindi siya yung magsabing hindi na niya ako kailangan. Ngayon maayos naman ang samahan namin. Unti-unti siyang nakabangon. Nakabili ng lote at nagpatayo ng grocery. Nung nakita niyang maayos na ang kinikita ng grocery, nagpatayo na siya ng bahay sa tabi din ng grocery niya. Mabilis na natapos ang bahay niya dahil maraming pera si Ma'am Laura. At pagkalipas ng halos 2 taon, lumipat na kami sa bagong bahay niya. Eric, malaki tong bahay pero gusto ko dun ka pa rin sa kwarto ko ha? Ang sambit niya. Ma'am, bakit mo ginagawa sa akin to? Ang sagot ko. Pumunta ako sa likuran niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, dumikit ang katawan ko sa kanyang mainit na katawan. Parang nakuryente si Ma'am Laura. Agad siyang lumayo. Eric, gusto lang kitang kasama sa kwarto pero wag naman sana yung ganito. Ang natatarantang sambit niya. Ilang taon na akong nagtitiis, ma'am. Kung pareho lang tayo ng nararamdaman. Bakit mo pinipigilan? Biyuda ka. Binata ako. Ang malaking pagkakaiba lang natin, mayaman ka. Mahirap ako. Nang dahil ba sa mahirap ako, kaya ka nagkakaganyan? Ang malungkot na wika ko. Eric, mali yung iniisip mo.
ang sagot niya. Sabay halik sa labi ko. Siya na yung unang gumawa nun. Wala na rin sigurong dahilan para hindi ko siya pagbigyan. Pinagbigyan na namin ang aming mga sarili dahil pareho lang naman kami ng nararamdaman. Naging mainit ang unang tagpong yun dahil aminado si Ma'am Laura na nananabik na siya. Hinayaan namin na mag-enjoy kami hanggang makatulog. Pagkatapos ang pangyaring yun, nag-usap kami ng maayos. At ang napag-usapan namin, bumalik ako sa mga magulang ko. Gusto niyang kunin ang mga kapatid ko. At ang gusto ni Ma'am, maging legal kami. Ilang taon din na hindi ko nakita ang mga magulang at kapatid ko. Kaya agad na kaming umuwi. Sobrang saya ang pamilya ko nung nakita nilang maayos na ang buhay ko. Sinabi ko sa kanila ang plano ni Ma'am Laura at hindi naman sila tumutol. Sabay na kaming bumalik sa bahay ni Ma'am. At pagkalipas ng ilang buwan, kinasal na kami. Simpleng kasal pero memorable sa amin. Pagkatapos ng kasal, hindi ko napigilan ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ko akalain na si Ma'am Laura ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. Kahit na maedad na ang biyudang na pangasawa ko, minahal ko siya ng sobra. At wala sa isip kong lokohin ang taong tumulong sa akin. Sa ngayon, nagtutulungan kaming lahat para mas lalong mapalago ang negosyo ni Laura na misis ko na ngayon. At yung mga kapatid ko naman, nag-aral sila sa kursong pagnenegosyo. Para balang araw, makapagpatayo na rin sila ng masabing pag-aari nila. Mahirap naman kasi kung mahabang buhay kaming aasa sa negosyo ng misis ko. Mas maganda pa rin kung may sarili sila. Lalo na kung dumating na yung araw na gusto nilang bumuo ng pamilya. Nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal dahil kahit mahirap yung pinagdaanan namin noon, naranasan din namin ang masaganang buhay. Dahil si Laura ang binigay niyang instrumento. At siguro, ito yung kapalit ng mabuting pagkikipagkapwa-tao. Dahil kahit nagsama kami ni Laura sa isang kwarto noon, hindi ako nag-isip ng masama laban sa kanya. Nagtanim ako ng mabuti at heto, nagbunga rin ng kabutihan. At hindi lang ako ang umani sa kabutihan, pati na rin ang pamilya ko. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Eric. Ako po si Boyet, 26 years old. At ako po ang bunso sa 3 magkakapatid. Opo, 3 kami. Kaya lang, hindi namin alam kung sino ang aming mga ama. Kasi nga naman, isang babayarang babae ang aming ina. Nakakahiyang sabihin yan, pero yan naman po ang totoo. Yung 2 kapatid ko, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral dahil kulang na kulang kami sa pinansyal. Ako naman, isa sa mga ninang ko ang kumuha sa akin. Nag-iisa na lang din siya sa buhay. At gaya ng mama ko, ganun din ang trabaho niya. Nasa loob ng bahay siya maghapon. At pagsapit ng gabi naman, papasok na siya sa trabaho niya. Nung una, maayos pa naman ang lahat. Kaya lang, biglang nagbago si Ninang. Nung may kasama na siyang umuwi. Boyet, halika muna dito, ang sabi
ni Ninang. Opo, Ninang, ang sagot ko. Boyet, si Ninong Arman mo, dito na siya tumira. At sana, kung ano, yung pag-aasikasong ginagawa mo sa akin, ganun din ang gawin mo sa kanya. Di bale, Boyet, tataasan ko yung sweldo mo. Maliwanag ba ang wika nito? Babe, ilang taon na tong si Boyet? Ang tanong ni Ninong Arman. 20 anyos, babe. Bale, magbe-21 na pala yan next month. Bakit mo na itanong? Ang sagot ng ninang ko. Matipuno kasi ang katawan niya. At ang tangkad ha. At hindi lang yan. May itsura siya. Babe, sigurado ka bang inaanak mo siya? Baka naman hindi na naituloy ni Ninong Arman ang gusto niyang sabihin. Dahil agad nang nagsalita ang ninang ko. At ang sabi niya, Babe, baka naman ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ituloy mo. Ang galit na sabi ng ninang ko. Wala naman, babe. Never mind. Hayaan mo na ang sinabi ko. Wala yun. Siya nga pala. Saan ba ang kwarto mo? Magpapalit lang sana ako ang wika niya. Boyet, ikaw nang bahala sa kanya. Naiinis ako. Sige na. At may pupuntahan lang ako. Kayo na muna ang bahala dito. Ang sabi ng ninang ko. At tuluyan na siyang umalis. At nung nakalis na si Ninang, may ibig sabihin yung mga titig ni Ninong Arman. Na tila ba may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya masabi-sabi yun. Ninong, sumunod ka sa akin at ituturo ko sa iyo ang kwarto ni Ninang. Ang sabi ko. Tumayo na nga kami at nagtungo na sa kwarto. Ninong, ito po ang kwarto. Nasa loob na rin po ang banyo. Ang sabi ko. Boyet, umamin ka nga sa akin. Ano ang pakay mo sa ninang mo? Bakit gusto mong pagsilbihan siya? Gayong alam mong mag-isa lang siya sa bahay niya ito. Ang laki ng katawan mo. Tapos, nasa loob ka lang ng bahay. Binabalaan kita ha. Kung may plano kang hindi maganda, huwag mo nang ituloy. Boyet, baka magsisi ka. Sinasabi ko sa iyo. Ang galit nitong sabi. Alam mo, Ninong, ikaw ang nag-iisip ng hindi maganda. Wala akong masamang balak sa kanya. Ninang ko siya. Parang pangalawang ina yung turing ko sa kanya. Bakit ba kasi ganyan ang iniisip mo? Anong gusto mong gawin ko para maiwasan mong mag-isip ng hindi maganda? Ang sagot ko. Wow! Parang magandang tanong yung sinabi mo ah. Ano ang dapat mong gawin? Simple lang naman ang gusto ko. Iwasan mo siya. Gaya ng una, huwag na huwag kang magkikipag-usap sa kanya pag dalawa lang kayo. Pangalawa, huwag kang papayag na lumabas lang kayong dalawa. At pangatlo, huwag mo na siyang masahein pa. Alam kong mahilig siyang magpamassage. Kung gusto mong maging maayos din ang trato ko sa iyo, gawin mo lahat. Yung mga sinabi ko, maliwanag ba? Ang sabi niya. Sige po, gagawin ko lahat yung mga sinabi mo. Pero,
Bago ako sumunod, gusto kong malaman kung bakit ganyan ang ginagawa mo. Hindi ko kasi maintindihan. Wala naman akong ginagawang hindi maganda sa'yo. Bakit ka ganyan? Ang tanong ko. Ang hina mo naman pala, Boyet. Hindi mo pa na-gets ang ginagawa ko? Simpleng-simple lang. Dahil nagseselos ako. Dahil na-insecure ako. Alam mo ba kung bakit? May itsura ka at bagito pa. Matipuno ang katawan mo. Kumpara sa akin. Ayaw kong magising na lang akong wala na ang ninang mo sa aking tabi. Dahil kayo na ang magkatabi. Siguro naman naintindihan mo ng lahat, Boyet, kung bakit ako ganito. Sana lang ang sagot niya. Dahil sa mga sinabi niyang iyon, gusto kong tumawa dahil napakababa naman ang dahilan niya. Kaya niya ako pinagbabawalan. Gusto ko ng tahimik na buhay. Kaya sinunod ko yung mga gusto niya. Mahirap umiwas kay Ninang dahil hindi ako sanay. Mahilig kasi kaming magkwentuhan kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan namin. Nakakalungkot lang dahil sa pagdating ng lalaking yun. Nagbago na ang lahat sa amin ng ninang ko. At ang pakiramdam ko noon, nagbago na din si Ninang. Siguro, nag-usap na silang dalawa. At gaya ko, sinabi rin siguro ng lalaking yun na huwag nang magkipag-usap sa akin. Nakakainis lang. Ngunit, ang lahat ng yan, tiniis ko. Ayaw ko kasing mag-away silang dalawa nang dahil lang sa akin. Kaya, nagtiis ako. Hanggang sa isang araw, habang nagluluto ako ng hapunan, nung narinig kong nagtatalo ang dalawa. At yung boses ni Ninang ang naririnig ko. Kung hindi ka magbago, mas magandang aalis ka na lang dito sa bahay ko. Binago mo ang lahat mula nung nandito ka. Pati yung inaanak ko, pinakialaman mo na. Anong karapatan mo? Pumayag akong magsama tayo. Pero, hindi ko sinabing pwede ka nang manghimasok sa buhay namin ni Boyet. Kinokontrol mo kami. Hindi mo ba iniisip na malaking epekto yun sa amin? Ilang taon kaming nagsama ng inaanak ko. Naging maayos ito. Tahimik at masaya ang buhay namin. Walang kumokontrol sa amin. Pero, nung dumating ka na, nagbago na ang lahat, Arman. Alam mo, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi ko kailangan ang lalaking gaya mo. Hindi ako kukuha ng remote para kontrolin ang bawat galaw namin. Lumayas ka na. Ang galit na sabi ng ninang ko. Ganon? Siguro, nagsumbong sa'yo ang magaling mong inaanak. Sinabi niya ang mga sinabi ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, kayo na lang ang magsama. Total, alam kong gaya niya ang gusto mong lalaki. Sige, magpalaspag ka sa kanya. At kapag laspag ka na, iiwan ka na niya. Bata pa si Boyet. Alam kong kaedad din niya ang gusto niya. Magsama kayo, mga walang silbi. Ang wika ng lalaki. Bastos, walang hiya ka. Alam kong nagsiselos ka kay Boyet. Insecure ka. Dahil tingnan mo ang itsura mo sa itsura ni Boyet. Pero, ito ang tatandaan mo ha. Kung magselos ka, dapat nasa lugar
Bakit? Nakita mo na bang naglalandian kami? Nakita mo na bang magkapatong kami? Di ba hindi? Wala kang nakita. Napakabait ang taong inaapi mo. Tinanggap kita dito sa bahay ko. Dahil naawa ko sa'yo. Dahil wala ka ng ibang mapuntahan pa. Tapos ngayon, ganito lang pala ang gagawin mo. Wala kang utang na loob. Walang silbi. Ang pagmamahal ko sa'yo, Arman, sinayang mo. Umalis ka na. Umalis ka na bago pa ako makagawa ng hindi maganda. Alis! Ang sigaw na sabi ng ninang ko. Sa mga salitang binitawan ng ninang ko, tila ba natauhan ang lalaki na yon. Nagmakaawa siya kay ninang, pero naging bato na ang puso ng ninang ko. Pinalayas niya ito at hindi na niya binigyan ng huling pagkakataon para itama ang mga pagkakamaling nagawa niya. Nung umalis na ang ka-live-in ng ninang ko, bumalik na kami sa dati. Nag-uusap na kami noon, nagtatawanan, at lahat, yung mga dati naming ginagawa, binalik namin lahat. Kaya lang, may dumagdag sa mga ginagawa namin. Ito, yung palagi na kaming magkasama habang nanonood. Ang sabi kasi niya, na-miss daw niya ako. At ang gusto niya, kung ano ang ginagawa ko or ginagawa niya, dapat magkasama kami. At habang nanonood kami noon, horror yung mga paborito namin ng ninang ko. Nakakatakot at may suspense ang palabas. Nung unan lang ang yakap niya. At kapag nakakatakot na, tinatakpan niya ang mukha niya gamit ang unan. Tinatawanan ko lang siya pag ganon ang ginagawa niya. Para kasi itong bata, humihiyaw pag takot na. At nung hindi na niya kaya yung takot niya, tumabi siya sa akin at yumakap na siya. Boyet, ayaw ko na. Magandang palabas, pero ayaw ko na talaga. Natatakot na ako, ang sambit niya. Ninang, palabas lang po yan. Hindi naman, totoo yan eh. Tapusin ko na lang muna to. Ilang minutes na lang po, ang sagot ko. Sige, bahala ka. Basta ako, ayaw ko na, ang wika niya. Habang nakasubsob ang ulo niya sa aking tagiliran. Napapangiti na lang ako dahil sa ginagawa ni ninang. Maya-maya pa ay yung yakap ng ninang ko. Hindi ko inaasahan na mag-init ako. Oo, iba ang pakiramdam ko nung nakayakap na siya. At hindi yun maitago sa kanya. Dahil nakita niya kasing gumalaw ang anaconda sa aking harapan. At talagang galit na ito. Boyet, ang sabi ni ninang. Po, ninang, ang sagot ko. Iniangat niya ang ulo niya at humarap siya sa akin. Nagtama ang aming mga mata na tila ba nag-uusap na ang mga yun. Gumapang ang kamay ng ninang ko. Hinawakan niya yun at ngumiti siya. Boyet, gusto mong maglaro? Ang tanong niya. Gusto ko po ninang, anong laro? Ang sagot ko naman. Hinawakan niya ang kamay ko at pumasok kami sa kwarto niya. Boyet, dito tayo ha. Mahiga ka at ako muna. Pagkatapos nun, ikaw naman, okay? Ang sabi nito. Ninang, wait lang po. Ano po?
Ang ibig mong sabihin, paano po? Ang inosenteng tanong ko. Madali lang, Boyet. Kung ano ang gagawin ko, ganun din ang gagawin mo sa akin, ang sabi niya. Nagsitayuan na yung mga balahibo ko habang nagtatrabaho si Ninang. Yun kasi ang unang pagkakataon na maranasan ko yun. At talagang nakaka-amaze yung makiramdam at yung ginagawa niya. Nung natapos na siya, gaya ng sinabi niya, ako naman ang nagtrabaho. Tinuruan niya ako kung paano. Ang sabi niya, ipasok ko na daw. Nagtataka na naman ako nung narinig ko yan. Tinanong ko siya kung saan ko ipapasok. Tawa siya ng tawa nun at ang sabi niya, maswerte daw siya dahil siya yung nauna. Tinuruan niya ako at nagpaubaya naman ako. Naging successful ang lahat nun. Walang pagsisisi at syempre, pareho kaming masaya. Kahit alam naming malaki ang agwat ng aming mga edad. Age doesn't matter, ika nga. Hindi naman importante yung edad dahil yung edad, numero lang ang mga yan. Bastang importante, nagmamahalan kayong dalawa. Naglakas loob kaming nagtapat sa aking ina. At laking pasasalamat namin na unawaan niya ito. Ang tanging hiling lang niya, umalis na ang dating ninang ko sa pinagtatrabahuan niya. Hindi daw kasi kayang tingnan ng ina ko kung may ibang lalaki ito. Dahil sa kagustuhan namin maging maayos ang buhay namin at ayaw din namin na magtampo ang ina ko. Sinunod niya ang gusto ng aking ina. Umalis siya sa kanyang trabaho at nagpatayo kami ng sari-sari store. Sobrang gaan na yung buhay namin ngayon dahil yung maliit na store noon, napalago namin yun. At patuloy pa yung pagbuhos ng mga blessings sa amin. Siya nga pala, nakapagtapos na rin ako sa aking pag-aaral. Bale, may sarili na akong negosyo ngayon. Yung sari-sari store, pinaubaya ko na sa dating ninang ko, na ngayon asawa ko na. Dito sa mundong ating ginagalawan, marami talaga yung makaganapan na hindi mo alam na mangyayari pala. Sabi nga nila, nasa iyong mga kamay ang inyong mga kapalaran at mapapabuti mo ang buhay mo dahil sa pagpupursige. At syempre, dapat sinasamahan mo na rin ang dasal dahil tanging si God lang ang makakatulong sa atin. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Boyet.